Hey everyone, ako pala si Mark W. Isang entrepreneur at marami na po tayo na pagdaanan sa pagninegosyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and click notification bell para hindi ka mahuli sa ating mga video at mga vlog na ating gagawin. Okay, ngayon pag-usapan po natin ang lahat maaring malugi. Okay? Lahat po ng mga nagnegosyo, okay, lahat ng mga matagumpay ng mga negosyante, okay, hindi natin alam yung mga nangyari sa buhay nila. Hindi natin alam na sa mga una nilang negosyo ay nalugi po sila. Okay. Ito ang kwento na familiar tayong lahat. Karamihan sa atin nagsisimula na mag-aral tayo. Pagkatapos man o hindi, pagkatapos maghanap tayo ng trabaho. Ang ibig sabihin, okay, lahat tayo nag-aaral, tapos after natin mag-graduate, okay, bagsak tayo sa pagtatrabaho. Okay? Okay naman, maghanap tayo ng trabaho. Mag-iipon kasi yun yung dapat gawin. Okay? 'Di ba lahat tayo ng mga nakapag-graduate, okay? After natin mag-graduate, okay, maghanap ng trabaho, mag-iipon. Pero karamihan, okay, walang maipon. Kung meron man, may mga luho naman. O kaya utang, okay? After mag-aral, magtrabaho, okay, ipon, o kaya naman luho, o kaya utang, wala lang naipon. Okay, sunod ay bibili ng bahay. Pero ang totoo, upa lang ang tinitirahan. O kaya naman, nagkikitira sa kamag-anak. Pag nagkapera, bibili ng kotse, pero madalas second hand, o kaya loan sa bangko. At mangangarap ng magretiro na may pension. Yan ang buhay ng isang mediocre. Walang masama doon kasi it is good life but it's not a great life. Kasi sabi ko dito, ang buhay ng yun yung buhay ng isang mediocre. Okay? So medyo nakakabulo yun, pero alam ko naiintindihan nyo. Okay? Pwede nyo search sa Google yun yung spelling na MEDIOCRE. Okay? Kasi sabi dito, okay? Sabi sa ating vlog is it is good life but it is not a great life. Okay? Kumbaga mag-aral ka, pag-graduate mo, ipon ka, tapos mag-retire ka, tapos paggawa ng bahay, parang walang purpose yung buhay natin. Okay? Kaya kung gusto mo magkaroon ng purpose, magnegosyo ka. As after mo magnegosyo, okay, maghanap ka ng magandang purpose. Okay? Kunyari may purpose ka na, ba't nang nagnegosyo para kumita? Okay, para kumita, siyempre, para sumuporta. Pwede kang sumuporta sa ministry, sa church, para madaya pong masiran ng word of God at meron pong maligtas sa impyerno. Pero balik tayo sa topic. Pero ito ang katotohanan, naghahanap ka ng isang negosyo na di ka malulugi o isang bagay na sigurado ang mangyayari, okay? Kasi kapag siyempre, kung gusto mo magnegosyo, okay, hindi ka sigurado kung ito ay papatok. Okay? Pero ang isang bagay na sigurado ay magdadala sa iyo sa isang bagay na ordinary. Resulta na hindi naman masama pero pwede nang tiyagaan. Pero hindi ito resulta ng bagay na pinapangarap mo. Okay? Kumbaga yung isip mo is yung magiging big time millionaire ka, ganyan, kasi nagnegosyo ka. Okay? So, sa pagnegosyo, isa ito sa kabaligtaran ng buhay na normal. Kasi iba-iba ang path sa negosyo. Okay? Sa pagnegosyo po, iba-iba tayo ng path. Okay? May mga pangit na mangyayari, may magandang mangyayari. Dahil walang isang negosyo ang magdadala sa iyo sa isang magandang buhay na pinapangarap mo. Okay, kung tingnan natin, hindi naman pwedeng lahat tayo pare-pares yung negosyo at magtatagumpay tayo doon. Kaya kung i-observe po natin, may mga nagtatagumpay sa kangkong chips, may mga nagtatagumpay sa food business, may nagtatagumpay sa iba't iba, sa siomai, everything. Okay, kasi iba-iba tayo ng path. Hindi pwedeng pare-parehas. Ang ibig kong sabihin ay kung ngayon pa lang nahihirapan ka na sa buhay empleyado mo ngayon, mas mahirap ang 10 ulit na maranasan mo sa pagninegosyo at 10 taon din sa wala kang maayos na sahod. Yan ang totoo. Ang pagninegosyo po ay sobrang hirap. Okay, sobrang hirap. Okay? Dumaan ako sa time na ayoko nang magnegosyo. Ayoko na kasi sobrang gipit na ako, sobrang hirap, parang ayoko nang magtuloy. Kaya expect niyo yung mga mangyayari pag gusto niyo magsimula sa negosyo. Pero, laging tandaan, kung nahirapan ka sa pagiging empleyado, mas mahirap sa pagninegosyo. Kasi pwedeng 5 taon, 10 taon na wala kang kita. Okay? Kaya expect mo na yung mga mangyayari kapag nagnegosyo ka. Okay? Hindi katulad ng may magic option na pag nagnegosyo ka, aayos na lahat sa gusto mo o hindi.
Okay? O hindi, kahit anong negosyo gawin mo, kahit gayahin mo man ang negosyo na sikat, na yumaman, maaring malugi pa rin doon. Okay? Hindi naman negosyo ang dahilan kung bakit nalugi ito, kundi ang entrepreneur behind that business. Okay? So, I realize, ako po na nag-business po ako, okay? Hindi naman talaga yung negosyo yung dahilan bakit nalugi. Okay? Kaya nalugi, depende yan sa pag-manage. Ako po, inaamin ko po na hindi pa ako hinog that time. Bata pa po ako noon that time. Hanggang ngayon pa rin naman. Dati 17 years old ako nag-start. Tapos bumagsak ako ng 18, 19 okay, sa business. So, I realized na hindi pa ako hinog. Hindi pa ako ready. Okay? Kaya, isang entrepreneur lang talaga ang parang may mali. O kaya hindi pa siya ready. Kaya, okay, bumabagsak ang negosyo. O kaya, maaring yung entrepreneur nito is hindi pa sapat. Hindi pa handa o kaya naman mali ang pananaw sa pagninegosyo. Okay? At ang madalas ay utak empleyado pa din ang gamit. Okay? Minsan, utak empleyado pa rin kahit na nagnegosyo ka, kumbaga, ganun pa rin yung isip. Kaya, minsan hindi pa ready talaga yung entrepreneur. Ito ang tandaan mo. Walang negosyong walang lugi. Okay? Meron lang tao na kahit nalulugi na sila ay hindi pa din sumusuko sa pinapaniwalaan niya. Walang negosyong nalulugi sa taong hindi marunong mainip at merong disiplina sa sarili na hindi kaya gastusin agad ang kita ng kanyang negosyo. Okay? Disiplina sa sarili kailangan lang natin. Okay? Kung ano yung kita, okay, ipunin muna natin yun, tapos reinvest natin. Okay? Kailangan natin ng disiplina sa sarili sa pag-negosyo kasi sobrang hirap nun. Walang magic sa pagninegosyo at hindi ito sobrang dali gawin. Dahil lang totoo, sobrang hirap sa pagninegosyo. Sobrang grabe. Grabe kung grabe. Okay? Ipakita man sa iyo ng iba na madali kumita sa negosyo, hindi totoo yun. Dahil mahirap talaga. Nakasalalay na lang sa iyo kung paano kakikita at anong diskarte ang gagawin mo. At kung alam mo kung paano mo hahawakan ang pera, depende sa mga desisyon na gagawin mo. Kung ikaw ay isang taong mainipin at walang tiyaga, isa lang ang sigurado. Lahat ng negosyo na itatry mo, malulugi. Okay? Kung wala kang patient, okay, malulugi ka. Okay, kung wala kang tiyaga, mahirap. Nasa tiyaga ang kailangan natin para mag-success tayo sa negosyo. Sa pagninegosyo, patience ang kailangan. Kahit ilang taon ka, walang kikitain, tiyaga lang. Magtiwala ka sa pinapaniwalaan mo dahil eventually, kikita ka na din at maganda ang balik sa'yo. Kaya trabaho-trabaho lang tayo at ang tagumpay, okay, bigayan ng Panginoon. Wag natin kakalimutan yan. Kung wala ang Panginoon, wala, mahirap. Okay, sa pagninegosyo po, merong ups and down. Kahit sa buhay natin. Minsan maganda, minsan pangit, pero kapag meron tayong Panginoon sa gitna, okay, hindi tayo, okay, susuko. Dahil meron tayong Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para magpatuloy. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Kaya, lahat maaring malugi. Okay? Kaya expected na natin yung malulugi tayo. Pero tayo susuko. Okay? Kaya, tuloy-tuloy lang tayo dahil habang tayo ay tumutuloy, madami tayong napagdadaanan at madami tayong natutunan sa pagninegosyo. Siyempre, sabi ko rin sa mga vlog ko na kapag nag-fail ka, o at least sa sunod mong pag-business, meron kang natutunan dun sa unang mong negosyo na nag-fail. Alright? So, dito po lang tapos sa ating pag-uusap ngayon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Okay, sinisigurado ko dito sa ating mga video ay mga na-experience na po natin. Excuse me. Yun. Alright. So, thank you po sa ating panonood and dito po lang tapos yung ating video. God bless po and see you on my next vlog.